Hi guys, my name is Bernard Cruz and welcome po muli sa aking YouTube channel. So, bago ang lahat, pakita ko lang muna po sa inyo yung aking office table, ang aking opisina. Ayan, mga gamit ko. Power supply, hot air, product schematic, a tester, short killer. Ayan, tatlong tester ko guys. Puro digital. Hindi po ako gumagamit ng analog kasi ang analog guys, maganda lang siya gamitin sa mga may shorted na motherboard, yung analog. Pero doon wala na. Di katulad ng mga digital, no? Katulad nito. Ayan, mga 1000 counts. Lahat kasi guys, mariread mo eh. Ultimo mo yung voltage ng mga battery sa cellphone. Makikita mo kung anong saktong voltage. Di katulad ng analog na tester, no? Hindi mo siya mababasa guys. Yung eksaktong voltage. Ayun ang kinaganda ng digital. Yan. Original flux. Mga panghinang ko. Pasensya na kayo guys at makalat sa aking lamesa. Ayan, may Bluetooth speaker pa. Yun, kakatapos ko lang magkape. Kasi umaga ngayon, kaya ako nagkape. So, sa video na to guys, lalong-lalo na sa mga baguhan o gustong mag-aral ng cellphone technician, panoorin nyo to, no? Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-test o mag-check up ng isang cellphone. Ayan. So, sa mga dati ng technician, mga matatagal na, mga expert na, hindi nyo na kailangan to sa mga professional na. Itong video na to para lang sa mga newbie, no? Mga baguhan. I-share ko lang para dagdag kaalaman. So, for example, no? Meron tayong tanggap na cellphone. May lumapit sa atin. Customer. Sabi ng customer, syempre, kaya nga lumapit yung customer para magpagawa ng cellphone. So, dapat tanungin muna natin siya kung ano ba yung history ng isang cellphone. Ito ba ay nabagsak, nabasa, bigla na lang namatay, nag-blackout, o habang sina-charge, yun marami no? Kilimitan naman guys, sasabihin naman ng customer yan eh. Kahit di kayo magtanong, sasabihin kung ano yung problema. Common na yung mga nababagsak na binato, nabasa. Ayan, ayun yung mga common. Basag ang LCD dahil nabagsak. Ayun yung mga common problem, no? So, kapag may tanggap tayo guys na isang cellphone, wag tayo agad yung pag sinabi ayaw mag-charge, bubuksan na agad yung cellphone, ayaw mag-charge, bubuksan na agad, tanggalin yung mga tornilyo, yung takip. Hindi ganon guys, mali yun. Dapat meron tayong proper step by step, no? Ayan. So, ang kahalagahan sa mga technician, dapat kumpleto tayo sa gamit pang test, no? Dapat ang una, meron tayong, ayan, bili kayo nyan guys, product schematic, fast charge. Kailangan natin to guys kasi pakita ko sa inyo mamaya. Pag sinaksak mo yung cellphone, sa cellphone malalaman natin kung kumakain siya ng current, no? Ampere. Malalaman natin dyan kung nagcha-charge ba yung isang cellphone o hindi. So sa tester naman, malalaman natin yung battery, kung okay yung battery, yung voltage,
o kung shorted yung isang motherboard, no? Yan naman yung gamit ng tester. And then kung shorted nga, pag test natin, shorted. So meron naman tayong dapat short killer, no? Ayan. Yung short killer ko, mumurahin lang yan, guys. Tingin nyo yung Shopee o Lazada. Pero okay naman. So, ayun. Simulan na natin, guys, no? Ganito. For example, may customer tayo. Ito, inabot yung unit. Cellphone. Android. Ang unit niya ay Vivo Y11. Vivo Y11. So, ang first step natin, guys, no? Hindi dapat tayo bukas agad. Bubuksan. Mali yun, guys. Huwag nyo munang bubuksan. Saglit lang, ha. Setup ko lang tong aking cellphone para may holder. Flashlight. Medyo malabo. Kailangan natin ng... Ayan. So, for example, no? May tanggap tayo. So, ang unang step muna, guys, wag muna natin bubuksan, no? Isang cellphone. Subukan muna natin i-charge gamit yung yung kulay puti. Product schematic, no? Fast charging. So, saksak natin siya. So, ayan. So, open na siya. Then, makikita nyo, guys. Ayan, may mga numero siya. Marami siyang output. Hanggang output 6, no? Pero itong nilagay ko, 3 lang. USB type. Ito, nilagay ko sa 1. Type C, tsaka sa mga iPhone, no? Kilimitan pang iPhone. Ayan, yan nilagay ko. So, yung gagamitin natin, number 1, USB type kasi itong Y11, no? So, babase tayo dito sa number 1, no? Pwede rin naman dito, may lumalabas din naman kung anong ampere yung kinakain niya. So, ito yung unit. Yan. Subukan natin i-charge. Saksak muna natin. So, dapat tama yung pagsaksak, no? Huwag nating saksak. Ayan. So, saksak natin. And then, tingin tayo sa schematic, guys, no? Kung nag-charge ba siya. So, ayan. Kumain siya ng 2.00. 2 ampere. No? Ang ibig sabihin niyan, 2 ampere. Napakaganda. Guys, no? Wala siyang problema sa charging. So, malalaman na rin natin na hindi shorted yung isang cellphone. Kasi kapag shorted, guys, no? Kilimitan ay nagagalaw kasi. Nawala tuloy yung charging. Ayan, nag-charge ulit. 2 ampere. So, ibig sabihin yan, walang shorted din yung cellphone. Good siya. Kasi pag shorted, guys, papatayin niya to. Itong schematic no? Di siya mawala yung karga niya. Di siya mag-charge. Then, kilimitan naman, yung mga may problema, wala, halos wala. Or 0.1, 0.2. Ganun lang yung kinakain niya, no? So, tapos na tayo sa schematic. And then, syempre, ang susunod naman natin ay yun. Yun nga. Pwede mo na siyang buksan. Na-test natin yung charging niya. Okay naman. So, pwede mo nang buksan siya, guys, no? Una, tanggalin muna natin yung SIM tray. Yan. Then, kahit kuko lang, guys, ito sa gilid. Pwede siyang buksan. O kung wala kayong kuko, pwede kayong gumamit ng mga tools.
Ayan, para mabuksan yung takip. Medyo mahirap nga lang. Ayan guys. Medyo madulas lang. Hindi naman mahirap. At ingat guys, no, sa pagtanggal. Kasi may tong fingerprint, lalo na mga yung fingerprint niya is nandito sa gilid or nandito sa likod. Ingat lang guys, no, sa pagtanggal ng takip. Dahan-dahan lang. Dahil may flex cable yan. Baka maputol natin. So dahan-dahan lang guys. Yan. Yan, dahan-dahan. Ayun, may flex cable siya, di ba? Ayan, para hindi natin masira. Pag napunit yan, abono tayo. Ayan. So, susunod natin gawin ay tanggalin natin yung mga screw. So, ako pa lang guys, no, mapapansin nyo, may mga sealed pa yung, ayan, may puti, may makikita kayo. Ibig sabihin niya, hindi pa nabubuksan isang unit. And then, sa battery, makikita nyo, napaka-fresh pa, hindi pa naaangat. Ayan, mga plastic niya sa gilid, iselyo niya. Ayan, diyan natin malalaman. Or pag binuksan mo yung tong type na to, pag natanggalan natin yung mga tornilyo, may kita mo dun kung andun pa yung mga selyo ng motherboard, no? Mga takip. Kasi malaman mo yan guys, kapag nabuksan na yung isang cellphone, wala na yung mga takip, ibig sabihin nun, nagalaw na ng ibang technician. So dito muna tayo. Then ingatan lang po yung mga tornilyo, no, na wag magkulang. Yun yung nakikita. Arangan ng kamay ko. Magnetic naman yung ano, yung ating screw. Talagang medyo matigas pa guys, kasi nga di pa siya nabubuksan, no. Ayun, naririnig niyo tumutunog. Lumalaban pa yung tornilyo. Ayun, may mga blue, may pandikit pa siya. Kasi ibang technician, pag sinabing nabasa, bukas agad, linis, blower. Mali yun guys, no? So kailangan step by step tayo. Sa mga walang schematic, bili kayo guys. Dahil napakalaga ng schematic para sa cellphone repair. May kita natin guys, no, kung nagcha-charge ba isang cellphone kung buhay. So yun, tatanggal ko na yung fingerprint connector nya. And then yung una muna natin tatanggalin guys, no, tong disable muna natin yung battery. Yan. So disable na siya. Kita nyo ba guys? Yan, disable na. So ito yung terminal battery. So next step natin is itetester natin yung motherboard.
Ayan, gamit tayong tester. Dapat syempre marunong kayo gumamit ng tester, no? So, may tatlong function akong gagamitin. Sundan nyo na lang guys, no? Ayan. Ayan yung mode niya. Dito ako pumunta. May mga beep, resistance, diode, magkakasama siya. So, dito muna tayo sa mega ohms resistance, OL. Positive sa positive, negative sa negative. So, may nakalagay naman. Ayan, sa battery. So, yung nasa kanan, positive. Sa kaliwa, negative. Na natin, ano basa ng tester? So, dropping. Pababa. So, ang ibig sabihin yan, good yung isang motherboard. Pag pataas kasi yung count, lalo na napakabilis, full shorted yun guys. So, kung di kayo sanay sa ganyan, meron pang select, ibayin nyo yung ano, ayan, beep. Ayan, pagka ganyan, shorted. Pag tuloy-tuloy yung beep nya. Pag isang beep lang, di siya shorted. So, hindi siya nag-beep. Baligtarin natin. Yun, isang beep lang. So, normal. Then, sa diode mode, pwede ka rin sa diode mode. Dapat naman niya, may reading naman yan, no? Positive, negative. Ano reading niya? 1,543. So, normal. Then, sa kabila, baligtad. 0.384. So, normal. Kasi yung shorted niya guys, dyan yan, pagka diode mode. Diode mode. Dyan mo lang yung ano, positive, negative. Pagdikitin mo lang. Ayan. Pagka ganyan ang lumabas sa monitor guys, 0.001 shorted yan. So, na-test natin. Good naman yung motherboard. Test naman natin yung battery. So, dito tayo sa DC voltage. Check natin yung battery. Positive sa positive, negative sa negative. Ayan naman, may nakalagay naman, no? P plus, P positive, P negative, no? Kasi pag baligtad guys, okay lang naman. Kung baligtad ang lagay nyo, kaso nga lang may lalabas na negative sa may monitor. Yun, 3.8. Hindi kayo sanay sa ganyang counts, may range naman yan, pwede mong ibahin. Ayun, pag lumipat yung tuldok. So, ano basa pag anong range? Ayan, 3.82. So, kung hindi ka pa rin ano sa ganyan, pwede mo pa isang range. Ayun, lumipat na naman yung tuldok. Ang basa naman yan. Yun. 3.7. Or 3.8, no? Ayan, 3.7. So, normal naman. Battery. So, na-check natin lahat. Yung charging, normal. Yung motherboard, walang shorted. And then, yung battery voltage, pasok. Dahil nandito naman yung info, no? Makikita nyo rin naman yung info, guys, no? Sa mga baguhan. Tulad ng sinabi ko, sa mga biyasa na, hindi pa pwede to. Tong video na to. Hindi nyo na kailangan to. Sa mga newbie lang to, guys, to. Tong ginawa ako. Tong tutorial na to, no? Paano mag-test ng isang cellphone. Ayan.
So, yun. Yan lang guys, no? Na-check naman natin. Goods naman. Lahat. Hindi siya shorted. Nagcha-charge naman siya. Okay naman yung battery. Step by step. Pag-check natin. So, ano problema na itong cellphone na to? No? Ba't wala siyang picture? Sabi ng may-ari, nabagsak. So, ang problema pala nito guys is, ito sa inyo, ano problema nito? Yan. Ayan ang problema. Yan, tulad ng sinabi ko, no? Wag agad tayong titirada, no? Na kapag sinabing walang picture, nabagsak, bubuksan agad natin yung isang cellphone, no? Mali yun guys, no? Kailangan meron tayong schematic, no? O pwede rin to, mas mura lang, Shopee. Nilalagay sa charger. Ayan, USB detector. May gitsandaan lang to guys eh. Pag sinaksak mo siya sa charger, ayan, mga walang budget, pambili ng schematic. Ayan, may ampere siya, may voltage, may kita mo. So may kita mo rin kung kumakain siya ng ampera, no? Kapag ka-charge mo. Ayan, nilalagay lang siya sa charger. Tingin kayo Shopee guys, kung wala kayong pambiling schematic. Pero mura lang naman itong schematic eh. Sa Quiapo, bili ko dyan, 650. Sa Quiapo. Ewan ko sa Shopee kung magkano to. Tingin na lang din kayo guys, no? Kung gusto nyong order sa Shopee, Lazada. Available naman yung schematic na yan. Ginamit natin kanina. So, ayun ang problema guys, no? Kaya naman pala walang picture kasi punit na yung flex cable niya sa LCD. Hindi nga talaga magkaka-picture. Dahil wala nang lunas. Hindi na pwedeng jumperan to. Dahil buong flex niya na nabunot to. Kung madja-jumperan mo man to, napakatrabaho naman nito. Kung madja-jumperan man to ng mahusay na technician, no? Mga ganitong punit. Nako, napakamatrabaho naman yan kung madja-jumperan pa yan. So, recommended dito is palit LCD na talaga. So, ayun lang guys, no? Maraming salamat po sa inyong panonood. Pa-isang like naman po dyan. And pakipindot na rin po yung notification bell para sa mga susunod na video ko. Updated kayo. At huwag nyo na rin po kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod ko pa po na video ay maging updated kayo, no? So, maraming salamat po. Sana may natutunan kayo guys sa mga baguhan. Maraming salamat po.